Glory to the Lord. So let's go to 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Praise God. So I'm just going to read verses 1 until verse 4 in English. So, but concerning the times and seasons, brethren, you have no need that I should write to you, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. But when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. So, ang akong mensahe mahitungod sa katapusan mga adlaw. So, kabalo pa mo nga, aniya nata sa katapusan mga adlaw. Si Jesus mobalik sa dili dugay or sa madali. Mao ang iyang gisulti sa Biblia. Jesus said, "Behold, I am coming quickly." Now, He said that 2,000 years ago. Amen? So how much more is Jesus Christ coming quickly bisan karon? Amen? So aniya nata sa katapusan mga adlaw. So what I want to talk about is the signs, how we know that we're in the last day, and the instruction of the Lord, and then finally the promise of God. So sana to nga din masayod da nga din doon na siyang mubalik ug unsa man ang iyahang mga pahimangno. Amen. So magapot sa Heavenly Father, I just ask you right now, God, that you will send forth your Holy Spirit and power. Father, this is indeed the word of the living God. But God, if you don't breathe life, if you don't give understanding, if we don't experience the heart of God in this message, oh God, Lord, then it will be only death. But Father, now every person here needs a word directly from the throne of God. So Lord, now anoint us. Anoint Pastor Mike, myself sa matag usa ning dapit, O Dios. Pagkaon sa matag usa pinaagi sa imong pulong. Father, we know matud sa pulong mo nga aniya na mo sa katapusan adlaw, Lord. And we are excited for the return of Jesus Christ. So God, we receive from you now in Jesus' name. Amen. Now, in verse 1, he said, "Concerning the times and seasons, brethren, you have no need that I should write to you." Verse 2, "For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night." So, in verse 2, he said, the day of the Lord will come as a thief in the night. Sa bersikulo 2 nagingon nga ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan sa kagabi. Now, Jesus said it will come as a snare upon the whole world. Insya nga, din moani siya, ingon nga din litag diri sa tibok kalibutan. Jesus said it'll be like the days of Noah. So, kana nga panahon sama sa adlaw ni Noah. Noah warned that there was a judgment to come. Si Noe siya nagapasidaan nga dunay hukom nga umalapot. But the people would not listen to the word of God. Panang mga katawhan wala gayud manumbaling sa pulong sa Dios. But I want you to see verse 4. Upon kamo mga egzon. Kinsay sa mga egzon? Diha sa Ginoo. Sa simbahan. Amen? Ang katawhan sa Dios. Amen. Upon kamo mga egzon are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. Versikulo 4, apan mga igsoon kamo wala diha sa kangit-ngit nga tungod niya na pagahikalitan kamo sa pag-abot sa maong adlaw maingon sa kawatan. Now, remember the word of Jesus. Ato hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus. No man knows the day or the hour. Walay tao nga nasayod sa adlaw ug sa oras. So, if you see anybody on Facebook trying to predict
the coming of the Lord, they are wrong. So kung makakita mo nga din dunay mga nanagna nga din sa adlaw sa Ginoo, so kana siya sayop na siya mga igsoon. Last year, there was a prophet from Africa who said that September he would come. So adunay sa milabay nga tuig adunay propeta manalagna gikan sa o dito sa Africa nga diin pagka bulan sa September na ana ang Ginoo. And many Christians believed it. Ug daghang Kristohano nalimbungan ni adto ganito. But the Bible says you cannot know the day or the hour. Apan ang Biblia nagasugid nga wala gayoy masayod sa adlaw ug sa oras. But here is the important part. Apan naa niini ang importante nga bahin. We can know the season. We can know the Apan season. kita mahibalo sa panahon. We don't know the exact day. Apan wala ta masayod sa unsa gyud ang kaning husto o kaning unsa nga adlaw gyud. But God has given a picture of the end of the age. Apan ang Ginoo naghatag siya og kaning hulagway sa mahitungod sa katapusan nga mga panahon. He told us what the world would look like in the last days. So siya misulti nga diin unsa man ikapakasama ang kining kalibutan sa katapusan mga adlaw. He said it will come as a thief in the night. So nagingon siya nga diin siya moabot sama sa kawatan sa kagabhion. For those who are lost, So alang kanilang nangawala. they are not looking for the coming of the Lord. Wala silang nagatanaw sa pag-anhi sa Ginoo. But for the church of Jesus Christ. Panalan sa simbahan ni Kristo. He said, you are not in darkness. Naingon siya nga dili kamo diha sa kangit. And that day will not overtake you as a thief. Naingon siya nga din ang mianang adlaw dili kamo makalitan sa mas kawatan. One of the last verses of the Bible. Usa sa ating katapusan nga bersikulo sa Biblia. Even so come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Ang nagingon dito nga umanhi ka Ginoong Hesus. There's a cry for the coming of the Lord. Adunay kaning pagtuaw sa pag-anhi sa Ginoo. Now, verse 5, you are sons of the light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Sa Praise bersikulo God. 5 kay kamong tanan mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw. Kita dili iya sa kagabhion o sa kangit. Kinsa diri mga anak sa kahayag? Amen. Ikaw, kamo ang kahayag alang sa kalibutan. Mao ang gisulti si Ginoong Jesus. Amen? Amen. We are sons of the light. Now, here is the instruction. So na dinhi ang kining pahimangna. Verse 6, therefore, let us not sleep. He said, don't be asleep. Sa bersikulo 6 nangin siya busa dili kita magpangatulog. Remember the word of the Apostle Paul. Ato hinamduman ang pulong ni Apostol Pablo. Romans 13, he said, awake out of your sleep. Sa Roma Kapitulo 13 nagingon dito nga din pagmata na kamugikan sa inyong pagpangatulog. When Jesus went to the cross, Sa diha nga si Ginoong Hesus niadto sa cross. in the Garden of Gethsemane, Dito sa tanaman sa Getsemani. his disciples were sleeping Ang iyang mga tinun-an nga tulog. at the most important hour. Niana nga hilabihan, niana nga importante na unta kayo nga takna. And now we are close to the second coming. Kung karon ani ana ta sa duol na gayon sa iyang Si ikaduhang Jesus pag-anhi. mo anhi pag-usab. Amen. And many disciples are sleeping again. Og daghan nga mga tinun-an nga karon nangatulog pag-usab. He said, do not sleep. Sama sa uban. Let us watch and be sober. So kinahanglan nga magtukaw kita og din mabinantay. Now, how do we know that we are in the last days? Nang saon man nato pagkahibalo nga naa nata sa katapusang mga adlaw. Let's go to Acts chapter 2. Praise God. Libros mga buhat kapitulo 2. So Acts chapter 2, verse 16. But this is what was spoken
by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams. 16 and 17. Ngayon diri mga igsoon kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Og mahitabo sa kaulahi ang mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanang katawhan og magahimog mga propesya ang inyong mga anak nga lalaki ug babae ug ang inyong mga batan-on makagitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang magadanggog mga danggo. Now, Joel was a prophet in the Old Covenant. Si Joel siya usa ka manalagna sa daang kasaputan. And he gave us a sign for the last days. Og siya nagahatag og ilhanan diha alam sa katapusang And mga adlaw. Peter repeats that word on the day of Pentecost. Og si Apostol Pedro iya nga din gikutlo ang mao nga pulong nga sinulat dito sa In the Joel. last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Ang dinha sa katapusang mga adlaw nagingon ang Ginoo nga iyang ibukbo ang iyang espiritu sa tanang uno. Kinsa diri puno sa Espiritu Santo. That is one of the signs that we are in the last days. Mao usa kana sa ilhanan nga daan natas katapusang mga adlaw. When you see people touched by the power of God. Sa diha nga makakita ka sa mga tawo nga diin natandog sa gahom sa Dios. When you see people weeping in the presence of God. Sa diha makakita kang mga tawo nga diin naghilak diha sa presensya sa When Dios. people are praying in another language. Adiyan na dunay mga tawo nga diin nagaampo ginamit ang lahi nga mga pinulungan. When we see miracles and freedom from demons. Adiyan makakita pug ka og mga milagro kay bulungang buhat o kagawasan gikan sa demonyo. This is God pouring out His Spirit upon all flesh. Mao kana ang kining gisulti sa Dios nga iyang ibugbo ang iyang espiritu sa And tanang uno. this began at the day of Pentecost. O kini siya dito nagsugod sa panahon sa Pentecostes. So we have been in the last days even since Pentecost. So naa kita sa katapusan nga diin mga adlaw gikan pagayod niadtong Pentecostes. Because He said in the last days, God will pour out His Spirit. Tungod kay nagingon siya sa katapusang mga adlaw, siya magayaw bugbo sa iyang espiritu. Verse 21. And it will come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ngayon sa 21, kung may tabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kinsa na diri naluwas? Okay, you are a sign of the last days. Na usa ka nga diin timailhan sa katapusang mga If you have called upon the name of the Lord and been saved, you are a sign of the last days. Ang ikaw nagatawag sa ngalan sa Ginoo, ikaw naluwas usa ka sa timailhan sa katapusang mga adlaw. This was the prophecy of Joel. Mao kini ang kining propesya ni Joel. Amen. So that's number 1. Now, let's go to 2 Timothy chapter 3. Amen. So praise God that we have the Holy Spirit. Amen. Amen. Now, 2 Timothy chapter 3, and let's just read verse 1 first. But know this, that in the last days perilous times will come. Versikulo 1, apan sabta kini nga unya sa kaulahian mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Panahon nga malisod. Perilous or difficult times. Sa katapusan mga adlaw. In the last days, dangerous or difficult times will come. Sa katapusang mga adlaw ang mga malisod ug makuyaw mag-abot. In this passage, Paul focuses on the heart and the kahimtang sa tao. So ani nga pasayon nga igsoon si Pablo nakatumong diha sa kahimtang sa tawo Now, kinabuhi sa tao. As we read this, in your mind, I want you to think, do I see this today?
So, kung imo ni nga pamalandungan, imo na ba ning nakita karon? As we read, so verse 2, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. So just verse 2. Versikulo 2, kaya ang mga tao unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hamugiro, tampalasan, nasukiyon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos doon. Now, men will be lovers of themselves. So ang mga tao may gugmaon na lang sa ilang kaugalingon. Tanawa, TikTok, Facebook, Instagram, social media, mga tao love themselves more than they love God. 90% of people pose not to bring glory to God, but to bring glory to themselves. So, mga gipasabot ni Pablo, nga din, ilan na lang kaugalingon ang ilaha nga himaya, ilang kaugalingon ang ilang gihuna-una, nga ilang kalipayan ang ilahang gisunod. And if you don't love God, then you will only love yourself. Kung dili day nato ang gugmaon ang Ginoo, wala ta may gugma sa Dios. So ang atong kaugalingon mao day ato nga gihigugma. He said they will be blasphemers. Kung nahimo nga sila nga din mapasipalahon. You know, you can't hardly watch a movie or a show without people cursing the name of God. You can't hardly watch a movie or show without someone cursing the name of God. Like movies, people Sama blaspheme. sa kining mga salida nga di nagapasipala ngadto sa Ginoo. Disobedient to parents. O di man tinahoron sa ilang ginikanan mga sukihan. Unthankful. O dili mapasalamaton. Unholy. O dili balaan. Now look at verse 3. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Sa 3, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili may gugmaon sa maayo. Now, look at the first one. Walay pagbati sa gugma or unloving. Do you know Jesus said, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. So, tungod kay gining ang gugma, kining mawala man, so mao man lang ang pagkadautan gayon, muda kasama. So there is a time where man loses the natural affection for his fellow man. So mawad-an sila og pagbati sa ilahang isig katawo. Now we see that today. So, We see that around us. ato ang makit-an karon, daghan ang kaayo na. Now, verse 4, traitors, headstrong, gahi ang ulo, headstrong. Wow. See, one of the signs. So garbo, pride, so people without the humility, pagpaubos sa Ginoo. Amen? So look, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Sa 4, Mm. mga budhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugma sa kalipayan inay sa Dios. Unta hinoon. So, this is one of the signs of the last days. Ini usa ni sa mga ilhanan sa katapusang mga adlaw. People love pleasure more than they love God. So ang mga tao mas gipalabi nila ang ilang mga kalipayan kaysa paghigugma sa Dios. This was the days of Noah. Kini siya nahitabo dito sa panahon ni Noe. This was the days of Sodom and Gomorrah. So dito po ni nahitabo po ni sa Sodoma ug Gomora. God pronounced judgment on Sodom. Ang Dios pasidaan mahitungod sa iyang paghukom sa Sodoma. And he sent Lot, or he sent angels to deliver Lot and his family. Og siya nagasugo sa mga manlunda aron sa pagpahigawas ni Lot og sa iyang pamilya. But there were men who were attracted to the angels. So apan adunay kining mga tao nga diin gusto nila nga diin pasipalahan ang maong mga manulunda. They wanted pleasure
pleasure with the angels. So gusto nila nga din makinghilawas sa mga manulunda. And even when the angels struck them with blindness, Ang bisan pa nga din ang kining mga manlunda nagabuta kanila. they continue to try to rush the door and grab the angels. Nagapadayon sila nga din ilaha nga din gumon ang pultahan sa balay ni Lot aron nga ilang kuhaon ang mga manlunda. Even in the judgment of God today, people still seek after pleasure instead of God. Ang bisan pa sa mga paghukom sa Dios nga din diyan ipahamdang ang mga tao na padayon gihapon sa pagpangita sa ilang kagalingong kalipayon. Now, verse 5, having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. Versikulo 5, nga nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan panghimakak sa gahom niini. So, we see this all over the world. Kini ato makaplagan sa tibok kalibutan. Many churches Daghang kasimbahanan that have a form of godliness, nga diin adunay dagway sa pagka-Diosnon. but they deny the power of God. Apan sila nagalimod diha sa gahom sa Dios. They deny the authority of God's word. So ilaha nga diin gilimod ang otoridad diha og kagahom sa They pulong sa Dios. gather for tradition, Sila nagakining tigom para lamang sa ilang mga tulumanon. but not to surrender to the will of God. Apan wala sila mutugyan silang kaugalingon diha sa kabubuton sa Dios. So this, he said, in the last days, difficult times will come. So mao kini ang gingon sa katapusang mga adlaw ang mga malisod magaabot. Now, Paul also said in 1 Timothy 4 verse 1, he said, in the last times, there will be doctrines of demons. So gasulti usab si Pablo sa kapitulo 4 sa Timoteo nagingon dito nga aduna unyay mga pagtulun-an sa mga demonyo sa katapusang mga adlaw. You will notice 4 main signs of the last days. Na din imuhang makaplagan ang mga ilhanan sa katapusang mga adlaw. The condition of man, Ang kahimtang sa tao great darkness in the heart of man. o adunay dako nga kangit-ngit diha sulod sa The kasing-kasing condition of the church. o ang kahimtang sa simbahan. God will pour out His Spirit, but other churches will have false prophets. Adin ang Ginoo nagabugbo siyang Espiritu Santo nga diin diha pud sa uban nga diin mga kasimbahanan ana ang mga mini nga manalag. So you will see a difference in the last days. So imo makita ang kalahian sa katapusang You mga will adlaw. see mighty moves of God. You will see powerful moves So of God. din imuha nga diin makaplagan ang mga makusganon nga diin paglihok sa Dios. And then you will see great deception in other churches. O adunay kini mga dako nga diin mga paglimbong sa laing nga mga kasimbahan. And then the third thing, let's go to Matthew 24, is Jesus also talked about the condition of the world. So si Ginoong Hesus nagasulti usab mahitungod sa kahimtang sa kalibutan. Sa kalibutan, sa yuta, sa mga governments, unsa mahitabo sa kalibutan. What is going to happen in the world sa katapusan mga adlaw. Amen? Sa mahitabo sa kalibutan ining katapusang mga adlaw. Amen. Now, look at verse 3. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? What will be the sign of your coming and of the end of the age? So, 3 questions. Ginoo, when will these things be? What will be the sign of your coming and of the end of the age? So tulo ka mga butang nangyon siya nga kanus agin mahitabo unsa mga ilhanan og ang katapusan sa kapanahonan. So, even the disciples were curious about the last days. So abisan na niya mga tinun-an sila nagapangutan na mahitungod sa kanang katapusan mga So, adlaw. it's good for us. Lord, we want to know, when are you coming back? Alin maayo alam kanato nga diin kita mahibalo sa iya nga kanus Asya money. Amen. Now, so Jesus responds and he says,
Number 1, in verse 4, take heed that no man deceives you. Verse 5, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. So again, ang kahimtang sa simbahan. Verse 4 and 5. O kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapay sa laag kaninyo. 5. Kay daghan unya ang utungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon, ako mao Kristo o daghan ang ilang paysalaan. Now, tanawa verse 5. Unsa ang pulong? Jutay, dili, daghang. He said, many will come in my name, and they will deceive many. So daghan ang iyang gisulti nga diin muanhi magdala sa iyang ngalan o daghan usab ang may salaag. That's why the Bible must be the authority of the Christian. Mao kana hinungdan nga ang Biblia kinahanglan nga kini siya may mahimong otoridad sa mga Not a Kristohan. prophet, not an apostle, So di lang sa mga manlagna o sa mga apostolis, not a Facebook preacher, di lamang sa mga nagwali diha sa mga sa social media. but the written word of God. Apan pinaagi ni ining mga sinulat. That is your protection against deception and false prophets. Kini siya mao ang atong panalipod batok sa mga paglimbong sa mini nga mga But nalagna. the reason that many Christians are deceived, So ang hinungdan nga nung daghang Kristohan daw nalimbungan. because they will listen to the false prophet, but they don't read their Bible. Tungod kay sila ilang gikiling ang ilang igdulongog sa mga mini nga mga manalagna ug wala sila mubasa sa ilang But Biblia. in the last days, we need the Word of God Apan ini katapos sa mga adlaw na kinahanglan ta sa pulong sa Dios. so that we will not be deceived. Aron nga dili kita malimbungan. Amen. Amen. So again, the church in the last days, there will be great deception. So, ang balikon ang iglesia o simbahan sa katapos sa mga adlaw adunay dako nga mga paglimbong. Ang kahimtang sa kalibutan. Tanawa, verse 6. You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Versikulo 6. Og makadungog kamo mga gubat o mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayon kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Notice he said, you will hear of wars and rumors of wars. So nag-ingon siya diri nga makadungog kamo mga gubat o mga kahibalo kamo nga dunay mga gubat o mga dungog-dungog may tungod sa gubat. You know how many times I've heard a rumor of World War III. So, nakibalo pa mo nga daghang mga panahon nga makadungog ta nga dunay mga istorya nga diin adunay gubat mahitabo ang ikatulong gubat sa tibuok kalibutan. Even wars that never happen. Bisan pa wala gid kani nahitabo. But it's in the news. Something is going to happen. Apan din kini siya nga din adunay siguro mahitabo nga kining bako. Now, notice Jesus said, see that you are not troubled. Adin pamalandong ang isulti ni Ginoong Hesus nga diin dili unya kamo makuyawan ni ini. The word of prophecy is to prepare the Christian. Ang pulong sa pagpanagna is mao kini nga maandam ang mga Kristohan To give instruction to the body of Christ. aron nga hatagan og pahimangno ang mga magiyahan ang lawas ni Kristo. It's not to bring fear to our hearts. Dili kini aron nga din maghatod og kahadlok sa atong kasing-kasing. Gawas ang kahadlok sa Dios. Amen. We need the fear of God. Pero not the fear of what is to come. We're not afraid. So dili diay kay mahadlok ta kung unsay moabot. Jesus said, don't be troubled because all these things must come to pass. Mao ang gisulti ni Ginoong Hesus nga dili kamo makuyawan ni ini tungod kay kining tanan kinahanglan gayud manghitabo. But the end is not yet.
Apan ang katapusan wala pa maabot. Verse 7, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. Versikulo 7, kay managubat ang nasod batok nasod ug ang mga gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Now, kinsay kabalo mahitungod sa Iran, sa Israel, sa Amerika, na war. Amen? Sa kuno na sayod Now, nga ang Iran o Israel ug Amerika nagubat. Ezekiel said that Persia would rise against Israel in the last days. So si Ezekiel siya nagasulti nga diin ang Persia siya moalsa batok sa Now, Israel. Persia Sa mga adlaw. is modern day Iran. So ang Persia, so mao kana siya ang kaniadto nya karon nahimo na They Iran. are the Persian people. So sila gitawag sila mga Persianhon nga mga tao. And their goal is to destroy the nation of Israel. O ang ilang tumbong mao nga ilang kinigbungkagon ug gugon ang nasod sa Israel. That's number 4. Israel is a part of the last days. So ikaw pat ang Israel usa sa bahin sa alang sa katapusang mga adlaw. Now, look at verse 8, verse 7. There will be famine, pestilence, and earthquakes in various places. Sa versikulo 7 nga din mahitabo ang mga gutom o mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Now, he also talks about sickness, pestilence. O din mga sakit. Now, Balatian. COVID-19, you remember, it touched the whole world. And there's been other sicknesses. So we see that. And then, mga linog in various places. Now, recently in Venezuela, there was an earthquake. And Venezuela had not had an earthquake for over 100 years. So mao nga dapit diay nga di naigo sa linog Venezuela nga din ana nga gidugayon na wala gyud makasinati og linog katupa. Kusog kaayo, bisan karon hapit 50,000 still missing. Hapit 50,000 ka mga tawo nga din wa pa makaplagi. Now, bisan sa Kongbalay, Missouri, recently na ay gamay 3.5 hinay. Pero we never have earthquakes in Missouri. It's been over 100 years since a major earthquake in Missouri. So wala gyud ay mahitabo pa dito kapina sa gatos katuig wala pa mahitabo yun ana nga gikusgon. Bisan, Florida, I never hear about this. But Jesus said sa katapusan mga adlaw, there will be mga linog in many places. Okay? So we see that. Now look at verse 8. All these are the beginning of sorrows. Sa bersikulo 8 ng iyong kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Now, that's where we are right now. So mao kini nga niadta karon. As the church, we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So ingon nga iglesia nagapaabot ta sa pag-abot But ng Ginoong Hesus. the beginning of sorrows is different than the Great Tribulation. Apan ang sinugdanan diha sa kasakit kini siya dunay kalahian sa dako nga kasakitan ani. The Great Tribulation is a 7-year period. Ang kining dakong kasakitan kini siya mukabat lamang sa 7 na tuig. And God will pour His judgment upon the earth. O ang Dios magabubo sa iyang paghukom But- diri sa yuta. The beginning of sorrows is before the Great Tribulation. Apan ang sinugdanan diha sa kasubanan kasakitan kini siya nagsugod wala pa ang dako gayud nga This is where we can see the signs that Jesus Christ is coming soon. mao kana siya nga makakita ta og mga timailhan nga si Ginoong Hesus siya moanhi gayud. And at the same time, the world is being prepared to receive the Antichrist. Og sa sama nga din kahimtang usab ang kalibutan nangandam sila aron nga ilahang pagadawaton si Antikristo. That's why there's great darkness. Mao kana ang naay dako nga kangit-ngit. That's why, because when the Antichrist comes, the
people must be ready to receive Him. So mao kana nga diin ang Antikristo sa diha nga moabot ang mga katawhan usab sila nahimong inandam sa pagdawat Because kaniya. Revelation says, all who dwell on the face of the earth will worship Him. Tungod kay sa pinadayag nagaingon ang tanan nga nagapuyo diri sa kalibutan mo simba kaniya. There will be a great deception at that time. Aduna unya dako kay nga paglimbong mahitabo ni ana nga So- panahon. That's why the last days, Paul said, difficult times will come. Mao kana ang gingon ni Pablo sa katapusang mga adlaw ang mga malisod mag-aabot. Because in Revelation 12, he said, Satan has come down with great wrath because he knows that his time is short. Tungod kay diha sa pinadayag nagaingon nga si Satanas miani siya uban sa dakong kapungot kay nasayod siya nga mubo na lang iyang panahon. Now, look at verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Bersikulo 14. Ayon diri mga igsoon. O kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali nga ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod nga ngadto sa tanan kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Now, tanawa, si Pastor Mike, ako pod. We, even now, are a sign of the last days. Nga bisan karon so nahimo daw nga diin ilhanan usab sa katapusang mga adlaw. Because we're preaching the gospel as Jesus said, and He said His gospel would go to every nation, and then the end will come. So tungod kay kining ang maayong balita ginawali man ug ngadto sa tanang mga kanasuran ingon siya rin kung mawali na kini ang katapusan usa pa moabot. Now, do you know today every single nation has received the gospel? Not all people. There are many people who've never heard about Jesus, but every nation has heard the gospel. So matag nasod karon nakadungog sa maayong balita. Now, daghang mga tawo nga still have not heard. Amen. Mga tawo nga wala pa kadungog. There are people, but every nation, even North Korea, they don't allow the gospel, but there is a church there. Even Iran, there is a church there because the gospel has went to every nation. Amen. Amen. Glory to God. So, we see many signs. The Bible told us these things will happen in the last days. So ato makita ang daghan kay mga ilhanan tungod kay gisulti nga sa katapusan nga mga adlaw makita ang mga kahibulungan o mga ilhanan. Now, manghitabo. Daniel 12 and 4, Daniel said, in the latter time, Si Daniel nagingon po diha sa Daniel 12:4 nga diin sa maabot nga adlaw. o panahon. men will travel to and from, and knowledge will be greatly increased. Nga diin ang mga tao nga diin sila biyahe sila, mulawig sila kunya magaabot kanila ang ilang kahibalo. Now, 200 years ago, Nga diin milabay ang kining ang 200 ka tuig. walay airplanes, walay sakyanan, walay cellphone, walay kuryente. Pankaron, we see biyahe, layo, we see kahibalo or knowledge greatly increased. So kung makita ang mga kahibalo karon naga-uswag. And now, we are entering the time of AI or artificial intelligence. Karon na nata sa ganing AI. Sa ChatGPT, and light input. So, useful, amen? Pero, this, I believe, sama sa internet, cellphone, it's okay. It's a use. Pero, ang kaaway gigamit usab. Or the enemy will also use it. Niining katapusan mga adlaw. Amen? So this is all written in the Bible. Amen. Now, so let's go to Luke 21. Praise God.
So Luke chapter 21. So verse 17. Now, again, Jesus is asked by his disciples, what will be the sign when all these things are about to take place? So si Ginoong Hesus pangutana sa iyang mga tinun-an. And- Din unsa man ang mga ilhanan nga diin ikaw magaabot ining mga dapat. And gisulti siya mahitungod sa mga linog, mga false prophets, sama sa Matthew 24. Amen? Now look at verse 17. And you will be hated by all nations, by all for my name's sake. Versikulo 17 sa Lucas 21. 17 ug kamo pagadungtan sa tanang tawo tungod sa akong ngalan. Now, this is a fact of history that from the birth of the church, from the time of Christ, Christians are the most persecuted religion in the world. So sa kini kakamatuoran sa kasaysayan nga sa diyang nimugso ang simbahan ang mga Kristohanon usa kini sa kining hilabihan nga diin ginalutos sa kalibutan. And Jesus said, you will be hated by all for my name's sake. So si Ginoong Hesus usab gisulti sa mga tinun-an kamo pagadungtan sa tanang tawo tungod sa akong ngalan. Why? Nga naman, tungod kay, we have the truth of the Word of God. Tungod kaya naaman kita sa damay kamatuoran aniya kanato nga mawapulong sa Dios. Nasayod ni Satanas nga, the truth will set you free. Mahibalo ang yawa nga diin ang kamatuoran mao imong pahigawas kanato. So that's why the enemy persecutes the believer in Christ. Mao kana nga ang kaaway iyang lutuson ang mga magtutuo ni Kristo. Now look at verse 25. And there will be signs in the sun, in the moon, and in the stars. And on the earth, distress of nation with perplexity, the sea and waves roaring. Versikulo 25. O aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balon. Now, look what he said. The sea and the waves roaring. Tanawa diri ang giingon nga ang mga dagat ug ang mga balon magadaguok. Possibly mahitungod sa bagyo. The storm. So, we see that bisan sa kalibutan, there is a shaking. The earth even is different before the coming of the Lord. So atong makita nga din ang kalibutan gitay-og mga igsoon sa dili pa He said, si Ginoong Hesus. there would be signs in the sun, the moon, and the stars. Mayon siya nga adunay ilhanan diha sa bulan o sa adlaw o sa Now, mga bituon. I remember in 2015, Akong hinumduman niya nga tuig 2015. there were two what they call blood moons. Adunay gitawag dito nga kining dugon nga bulan. And each of them fell on one of the Jewish feasts from the Old Testament. Na kini siya sa kining kasaulugan sa pista sa daan nga kasabutan sa mga Hudiyo usa niini is So- hulog. Even things like that, God will allow as a little sign to remind people, I'm coming soon. So bisan pa niini ang Dios nagatugo nga diin kini siya usa ka ilhanan sa pag-abot. Now, look at verse 26. Men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth. For the powers of the heavens will be shaken. 26. Ang mga tao panguyapan sa kalisang o sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan
kay nga tayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. So, in the last days, men's heart will fail them for fear of those things that are coming on the earth. Bisan pa diay sa katapusang mga adlaw ang kasing-kasing sa mga katawhan. So, mga tayog o din ang uban kanila mga lisa makuyapan sila. And he said the power of the heavens will be shaken. Tungod kay ang kagahom sa kalangitan mga tayog man mga igsoon. Now, verse 27 and 28 ang saad para sa mga Kristohanan. Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Amen. Now, when these things begin to happen, look up, lift up your heads because your redemption draws near. Ayan sa 27, ug niya ilang makita ang anak sa tao nga magaabot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom o dagkong himaya. 28, inigsugod nagkahitabo ni ining mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata o ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahidoon. Now, remember the word of Jesus. Hinumdumi ang pulong na Ginoong Hesus. See that you are not troubled. Adi ingon siya nga din tan-awa nga dili kamo mga lisa. And now, verse 28, he said, when you see all of these things begin to happen, Nagingon siya diri sa versikulo 28, sa dihang inyong makita kini tanan nagasugod sa pagkanghitabo. look up, lift up your heads, for your redemption draws near. Ingon siya ihat ang inyong mga ulo tungod kay ang inyong kaluwasan haduol. Amen. Now, sa katapusang bahin, verse 34. So, adunay dugang mga signs diha sa Bible. Amen? So, daghang mga signs mahitungod sa katapusang mga adlaw. Many signs. Amen? So, we know, according to God's Word, that we are in the last days. So nahibalo gyud ta sumala sa pulong sa Ginoo nga diin naa na ta sa katapusan. But now, look at the instruction of Jesus Christ. Pag karon natong tan-awon ang diin pahimangno na Ginoong Now, Hesus. who remembers Pastor Mike's preaching last week? So may nakahinumdum sa giwali ni Pastor Mike. A warning about the coming of the Lord. Usa ka pasidaan mahitungod sa pag-anhi ni That Ginoong Hesus. when Jesus comes, we should be found faithful. Sa diha nga si Ginoong Hesus nga moanhi siya na nga makaplagan dayta nga naa atas pagkamami natudon. Now I'll read verse 34 hung to verse 36. Now, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing and drunkenness and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole world. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. 34. Come to verse 36. Ayon diri mga igsoon apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon base sa inyong mga kasing-kasing mahiluwan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod niining kinabuhia o kunya katong adlaw moabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litag 35 kay kini moabot man gayod unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibok nga yuta 36 apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butanga nga magakahitabo og sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Now, he says, the very beginning, take heed to yourselves. Dahil siya pagbantay kamo sa inyong kaugalingon. Now notice he mentions sin. Nga din, imong masayran nga din siya nagahisgot og sala. Sa drunkenness. Sa pagkapag-hubog-hubog. But notice this, he also mentions the cares of this life. Og siya usab
sulti mahitungod sa pagtagad nining kinabuhi. See, dili lamang sala or kasalanan, but also sa bugaton or sa the cares of this life. Sa mga kabugaton kabalaka diri sa kinabuhi. He said, don't let yourself be weighed down by the cares of this life. Ingon siya nga unta dili ka mo mawad-an o din kusog tungod sa mga kabugat bulog mga kabugaton. Because he ning said, kinabuhi. if you're not watching, that day will come upon you unexpectedly. Tungod kay nagingon siya nga sa diha nga din dili ka mo magamabinantayon, ingon siya nga dili ka mo makabantay nga niabot na di ay kining nga adlaw ang iyang pag-anhi. Now verse 36, sama sa mensahe ni Pastor Mike, amen. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Sa 36 sa panagtukaw kamo sa tanang panahon nga manag-ampo nga unta makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butanga nga magakahitabo o sa pagbarog sa atubangan sa anak sa tao. Amen. Mga ekson si Jesus mo anhi pag-usap. Amen. It is written in the Word of God. God promised dito sa Garden of Eden, Genesis 3:15, the seed or binhi sa babae will crush the head, the ulo sa serpent. That was the cross. So God fulfilled sa iyang saad dito sa cross. And He will fulfill the promise of the second coming of Jesus Christ. So iyaha nga gining gituman ang iyaha nga din saad dito sa cross ug mausap kini mahitabo usab kining iyang saad nga sa iyang ikaduhang pag-anhi. So, number one, we are in the last days. Kita aniya nata sa katapusan mga adlaw mutud sa pulong sa Dios. Amen. Number two, ikaduha, the instruction of the Lord. Ang pahimangno sa Ginoo kaduha. Don't be asleep. Ayaw padayon o pagpatuyang sa pagkatulog. Take heed to yourself. Ang magbinantayon ta sa atong kaugalingon. And then number three, mga ekson, the promise of God, manindog ta, ang saad sa Ginoo, manindog ta, mga ekson. I want to tell you the promise of God. Adunay saad dito sa Isaiah chapter 60. The Bible said, darkness will cover the earth. Pulong nagaingon, pag mutabon ang kangit-ngit sa kalibutan, And- dili sa yuta. Deep darkness the people. Ug diin ana ang kining dako nga kangit-ngit diha sa mga katawan. So again, that's the last days. Kung balikon, subliyon ako na mao kana ang katapusan. But in Isaiah 60 verses 1 through 3, Ang sa Isaias kapitulo 60 unang adto sa 3. there is a promise for the people of God. Aduna si saad alang sa mga katawan sa Dios. Even though there is great darkness in the world, Nabisan pa nga naay dakong kangit-ngit sa kalibutan. He said the glory of God will be seen upon you. Apa nagingon siya pa ng himaya sa Dios, mudan-ag diha kaninyo. And God said, I will pour out my spirit in the last days. Ang Dios nagaingon nga iyahang ibubong yang walang espiritu sa katapusan. So while the world walks in darkness, Sa diha nga din ang kalibutan naa sila diha sa kangit-ngit. God is calling you Apa ang Dios nagatawag kanimo. to be a burning fire for Jesus Christ. Aron nga din ikaw mahimo nga magdilaab ng kalayo. That when the Son of Man comes, Pan sa diha nga anak sa tao moabot, you will be found faithful in the sight of God. nga ikaw makaplagan nga matinud-anon diha sa panglantaw sa Ginoo. Amen. So, let's sing unto God today. And I encourage you, search your heart before God. If anything is distracting you from serving God, repent today. Be forgiven today. Be set free today. Because aniya nata sa katapusan adlaw. Amen. Og si Jesus mobalik sa dili dugay matud sa iyang pulong. Amen? So, we'll give to Pastor Mike. Let us sing
And let us pray unto God.